Detalyado sa panayam o pahayag tagapagsalita. Nagsimula siya sa pagbanggit ng pasasalamat at paghanga sa isang taong tinatawag niyang Tali at binanggit na mahalaga sa kanya ang suporta ng mga tao sa kabila ng mga pagsubok at tagumpay na pinagdaanan. Ipinaliwanag niya na ang tunay na pag-unawa sa sitwasyon ng kanilang grupo ay mararanasan lamang kapag ang isang tao ay nakisama at nanirahan sa kanila kahit isang buwan. Ayon sa kanya, doon mo mararamdaman ang pagmamahal at pagyakap sa kanilang samahan, hindi lamang sa kanya kundi sa buong grupo. Binanggit niya na sa loob ng 3 taon, hindi niya kailanman naisip na maging toxic sa samahan dahil alam niya ang kabutihan sa loob ng kanilang grupo. May mga isyung pinagdaraanan, ngunit nananatili ang katapatan at tunay na malasakit. Isa sa mga pinupuri niya ay si Kuya Val, na kahit abala at maraming ginagawa, ay nananatiling may presensya at malasakit sa kabila ng 20 araw na abala sa ibang gawain. Nagkuwento rin siya tungkol sa isang mahalagang okasyon kung saan inimbitahan siya at natuwa siya dahil nakasama siya sa piling ng mahalagang tao. Gayunpaman, humingi siya ng paumanhin sa lahat ng taong maaaring nasaktan o nadismaya sa kanya, lalo na noong panahon na hindi niya magawa ang lahat ng inaasahan sa kanya. Binanggit niya na ginagawa niya ang kaya niya at umaasa siya na magiging maayos ang lahat. Nabanggit din niya ang kanyang paniniwala na kahit di magpatawad ang ibang tao, sapat na ang kalimutan ang alitan para magpatuloy sa buhay. Ipinahayag niya ang pasasalamat sa mga sumuporta at sa mga sponsor at pinatunayan niyang tapat siya sa pamagitan ng paggamit ng mga natanggap na pondo para sa charity, hindi para sa sarili. Pinaliwanag niyang kahit sa kanyang kaarawan, inuna pa rin niya ang pagtulong kaysa sa sariling kapakanan. Sa huli, ipinahayag niya ang labis na pasasalamat at pagsisisi sa mga taong nagtiwala at sumuporta sa kanya. Ayon sa kanya, wala nang iba pang naapektuhan kundi sila mismo sa grupo at naniniwala siyang hindi niya kayang tumbasan ang kabutihang ipinakita sa kanya. Sa kabila ng pagiging emosyonal at broken, nananatili ang kanyang taos pusong pasasalamat at pagkilala sa mga nagmamahal at nagtatanggol sa kanila. Detalyadong salaysay. Isang content creator mula sa Wow Life TV ang nagbahagi ng isang video kung saan ipinahayag niya ang kanyang suporta at pagbati para kay Joy Diwata, miyembro ng Team Kalingap. Sa simula ng video, nagbigay siya ng pasasalamat at pagbati sa mga kilalang personalidad sa grupo Yaval Santos Matubang, Kalingap Rob, at iba pang Kalingap charity vloggers at reactors. Ayon sa kanya, isa siya sa mga tagahanga na labis na proud sa narating ni Joy, lalo na't abot kamay na nito ang pangarap na maging isang certified nurse. Binanggit niya na naging makabuluhan ang tagumpay na ito dahil sa tulong ng Team Kalingap, mga sponsors at mga taga-suporta. May isa pa umanong sponsor na nangakong patuloy na sususuporta hanggang maabot ni Joy ang kanyang layunin sa pag-aaral. Ikinuwento rin niya na napanood niya ang selebrasyon sa reception kung saan naroon ang buong Team Kalingap kasama sina Kuya Val, Ate Edna, Kalingap Rob, Ate Jax, Andres at Kuya Bobby, pati na si Andy Kayakap na kilalang nagbibigay ng buong suporta kay Joy. Binanggit din ang pagbabago kay Nana Imelda na ngayon ay mas maayos na ang kalagayan at proud sa kanyang anak. Nagbigay din siya ng personal na mensahe kay Joy, mag-focus sa pag-aaral at huwag patulan ang mga nambubuli o bashers. Manatiling mabait, magalang at mapagpakumbaba. Huwag magpaapa-apekto sa mga taong nainggit dahil sa kanyang kagandahan, kalinisan at kabutihang asal. Tinukoy rin niya ang pagiging palangiti ni Joy at pagkakaroon ng magandang personalidad, dahilan kung bakit marami ang humahanga sa kanya. Sa huli, muling ipinahayag ang pagbati at pasasalamat sa mga taong tumulong, lalo na kina Kuya Val, Kalingap Rob at Kuya Andy na tinawag niyang masipag na scouter ng Team Kalingap. Bilang pagtatapos, nag-shoutout siya sa iba't ibang grupo at supporters ni Joy, kabilang ang Team GS, Team Baleo, Team Iwanon, I Love Joy International, Team Daddies and Mames International at Team Titas Manila Chapter. Pinuri niya ang lahat ng taga-suporta at hinikayat na ipagpatuloy ang pagsuporta kay Joy habang tinutupad nito ang pangarap na maging nurse. Isang masayang video ang ginawa ng tagapagsalita upang magpasalamat sa mga taong nagbigay ng suporta at regalo sa kanya at kay Princess Joy Diwata na tinutukoy bilang Princess of the Angels. Pasasalamat sa mga regalo. Nagpasalamat ang tagapagsalita kay Gracia para sa mga damit na ibinigay, na anyay malaking tulong dahil kakaunti lamang ang kanyang damit. Pinuri at pinasalamatan si Mandina sa pagbigay ng magandang bag.
Muling pinasalamatan si Maria at hinikayat pa ang ibang magbigay ng damit dahil mahirap kung isa lang ang mapapalit-palit. Nagbigay din siya ng special mention sa maraming tao at grupo, kabilang sina Ma'am Emma, Ma'am Haz, Sis Job, Sis Lynette, Ma'am Maria Gracia, Ma'am Mamita Bilen, Ma'am Rosemary Rosales, Sis Shasha Mudibal, Miss Teresita Leonor, Sis Tess Mungubat, Zen Robles, Miss Helen, Miss Marie, at iba pang hindi nabanggit ang pangalan. Pagkilala sa mga suporta ng grupo, pinuri ang Team Bopil sa patuloy na suporta kahit anuman ang mangyari. Ipinahayag ang pasasalamat sa mga sponsor na walang sawang sumusuporta kay Joy at sa iba pang benepisyaryo. Inilarawan na ang suporta at pagmamahal ng mga taga-suporta ay hindi kayang tumbasan ng anumang halaga. Pagdiriwang ng tagumpay ni Princess Joy Diwata, ipinahayag na si Joy ay opisyal ng nurse matapos ang kanyang capping and pinning ceremony. Binanggit na kaya na niyang humarap sa mga pasyente, mag-check ng vital signs at magsagawa ng basic medical procedures. Pinuri si Joy sa kanyang pag-aaral at paggamit ng pangarap na maging nurse at hinikayat siyang ipagpatuloy ito. Usapang reaksyon at pag-promote. Binanggit na ang video ng capping and pinning ni Joy ay mapapanood sa channel ni Kalinga Prab at pinili nilang i-promote ito imbes na gumawa ng sariling reaction video. Inamin na kahit hindi sila mag-react, patuloy pa rin ang kanilang tulong sa mga benepisyaryo. Mga pangyayaring sa selebrasyon, binanggit na maraming bisita si Joy, ngunit hindi isiniwalat ang lahat ng pangalan. May mga pagkain na take-out para sa mga dumalo at binanggit din ang tungkol sa lechon o baboy na inihanda. Nagbiro ukol sa mga hindi tumaba kahit marami ang pagkain at pinayuhan na huwag magreklamo at maging masaya. Pangwakas na mensahe, muling nagpasalamat sa lahat ng suporta at nagpaabot ng pagbabati kay Joy. Inanyayahan ang mga manonood na mag-like ng video at abangan ang susunod na upload. Ranasan lamang kapag ang isang tao ay nakisama at nanirahan sa kanila kahit isang buwan. Ayon sa kanya, doon mo mararamdaman ang pagmamahal at pagyakap sa kanilang samahan, hindi lamang sa kanya kundi sa buong grupo. Binanggit niya na sa loob ng 3 taon, hindi niya kailanman naisip na maging toxic sa samahan dahil alam niya ang kabutihan sa loob ng kanilang grupo. May mga isyong pinagdaraanan, ngunit nananatili ang katapatan at tunay na malasakit. Isa sa mga pinupuri niya ay si Kuya Val, na kahit abala at maraming ginagawa, ay nananatiling may presensya at malasakit sa kabila ng 20 araw na abala sa ibang gawain. Nagkuwento rin siya tungkol sa isang mahalagang okasyon kung saan inimbitahan siya at natuwa siya dahil nakasama siya sa piling ng mahalagang tao. Gayunpaman, humingi siya ng paumanhin sa lahat ng taong maaaring nasaktan o nadismaya sa kanya, lalo na noong panahon na hindi niya magawa ang lahat ng inaasahan sa kanya. Binanggit niya na ginagawa niya ang kaya niya